Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong update tungkol kay Bagyong Ophel na ngayon ay ganap ng typhoon at ang isa pang bagyong paparating na bahagyang nagbago ang tatahaking direksyon. Para manatiling updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayong umaga, ang sentro ni Bagyong Ophel ay nakita sa layong 475 kilometers sa silangan-hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. May taglay itong maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Kumikilos ito patungong kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa sentro. Ayon sa forecast, kikilos si Bagyong Ophel patungong kanluran-hilagang kanluran patungo sa silangang baybayin ng Cagayan o Isabela. Posibleng maglandfall bukas ng hapon o gabi, November 14. Pagkatapos ng landfall, tatawid ito sa Luzon Strait at posibleng lumihis patungong Hilaga habang bumabagal ang galaw nito sa weekend. May dalawang posibleng senaryo sa track ng bagyo. Maaring magtungo ito ng mas kanluran sa timog na direksyon o kaya ay lumiko sa kanan ng forecast track at manatili sa labas ng Northern Luzon. Patuloy pang lalakas si Ophel sa loob ng susunod na 24 hours at posibleng maglandfall sa pinakamalakas nitong antas. Kaya't maghanda sa mga posibleng epekto ng bagyong ito. Para naman sa isa pang bagyo, ang tropical storm na may international name na Manny, na tatawaging Pepito kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ito ay nasa layong 2,210 kilometers sa silangan ng Silangang Visayas. May dala itong maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran-timog-kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at may malalakas na hangin na umaabot hanggang 270 kilometers mula sa sentro. Dahil sa epekto ng high-pressure area sa timog ng Japan, inaasahang kikilos si Manny patungong timog-kanluran sa susunod na 12 hours bago ito tuluyang liliko pakanluran patungo sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Sa forecast track, maaari itong pumasok sa PR bukas ng gabi, November 14, at posibleng maglandfall sa hilagang o gitnang Luzon sa linggo ng hapon o gabi, November 17. Ito ang bahagyang pagbabago sa galaw nito dahil inaasahan dati na hindi ito tatama sa kalupaan. Sa ngayon, may posibilidad na tamaan ng bagyong ito ang Northern o Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, patuloy na lalakas si Manny sa isang severe tropical storm ngayong araw at maaari ring umabot sa typhoon category bukas ng hapon o gabi. Posible rin ang mabilis na intensification habang nasa Philippine Sea, kaya't hindi isinasantabi ang posibilidad na maging super typhoon ito bago ang landfall. Dahil sa papalapit na si Bagyong Ophel, itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Hilaga at gitnang bahagi ng Isabela, Apayao, silangang bahagi ng Kalinga, pinakasilangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao. Ang mga lugar na nasa ilalim ng Signal number 1 ay maaaring makaranas ng malakas na hangin sa loob ng susunod na 36 hours. Bagamat minimal ang banta, mahalaga pa rin ang pagiging handa at maingat. Ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal ay makakaranas ng mas malalakas na hangin, lalo na sa mga baybayin at kabundukan, na posibleng magdulot ng minimal hanggang minor na epekto sa mga infrastruktura at ari-arian. Ang mga susunod na lugar ay pwedeng makaranas ng malalakas na hangin. Ngayong araw, November 13, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Bukas, November 14, Camarines Norte at silangang bahagi ng Quezon kasama ang Polillo Islands. At sa Biyernes, November 15, silangang bahagi ng Isabela. Ayon sa pinakabagong weather advisory ng Pag-asa, makakaranas ng moderate to heavy rain ngayong araw ang Cagayan at Isabela. Bukas, November 14, inaasahan ang intense to torrential rains sa Isabela at Cagayan. Heavy to intense rainfall naman ang mararanasan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Moderate to heavy rain naman ang inaasahan sa Aurora, Nueva Vizcaya, Benguet, Quirino at Ilocos Sur. Sa Biyernes, November 15, heavy to intense rainfall ang inaasahang mararanasan sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Moderate to heavy rain naman sa Batanes, Abra at Ilocos Sur. May posibilidad ng storm surge na maaaring umabot sa 2 to 3 meters sa mga baybaying lugar ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur
Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela at Hilagang Aurora. Pinapayuhan ang mga residente sa mga mababang lugar na maghanda at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod na update tungkol sa mga bagyo. Maging handa sa mga posibleng epekto tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may nakataas na tropical cyclone wind signals. Ang panahon ay mabilis magbago, kaya manatiling updated sa mga susunod na ulat mula sa channel na ito para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok at manatiling ligtas mga kababayan.